Ayan po, magandang araw po sa inyo lahat o magandang tanghali na po. Ayun, anong oras na? Alas 12 na yata. So andito pa rin po kami sa bayan po ng Moncada, Tarlac. At meron naman po kami ipapakita sa inyo na property po dito ngayon. Ito po ay meron pong sukat na 3.1 hectare. At ito po ay mango farm po siya. At kagandahan po na ito, nakaalong irrigation road po siya. At meron pong irrigation canal dito sa part na ito. So kagandahan rin po na ito, meron na po siyang culvert papasok po sa property. So hindi na po natin kailangan magpagawa ng culvert o tulay na papasok po dito sa property. So ang estimate kong entrada ng property simula po doon sa part po na yan, dyan sa part po na yan kay Boss Alistair. Ayan po, pagarito na po dito, nasa mga kulang-kulang 40 meters po siguro ang estimate po namin. Sabihin natin 40 meters more or less na lang po hanggang dito sa may tulay, doon sa pangalawang ano yan, semento na yan. Sa may kambing, ayan. Na-marking na, ayan. Sa dalawang sexing kambing, ayan. Wow, sarap pinapaitan yan So ito na po yung property. Tignan niyo po kung ganda ng kanyang culvert o tulay. Saktong-sakto po yung sasakyan. Kahit Raptor o Ram, makakapasok po dito. At yan nga lang po, medyo maputik dahil ilang araw po nag-uulan. At ito nga po, bata po yung mga mangga po niya, bata pa, mga nasa mga 15 years old po siguro to, 10 to 15 years old. At ito nga po ay nasa mga 160 plus daw po na puno ng mangga. At talagang fruit bearing na rin po, inaanihan na po ito. At kagandahan po nito, flat terrain po siya. So ito po yung boundary po niya sa pilapil po na to, diretso po ito. Mga boss, mga ilan kanya yung length yan ito? Okay, mamaya. Sige boss, kunin mo yung length niya kung sakaling, kung gaano siya kahaba. Pero yung kanyang entrada po ay nasa mga 40 meters po more or less. So ang presyo po ng property na ito ay, yun nga po, sabi po sa amin ng source po namin, si Madam, nasa 250 daw po per square meter. At kung gusto niyo daw po i-negotiate yung price, kausapin na lang pati yung mismong may-ari. So sa 250 per square meter po, sagot daw po ni seller yung capital gain tax at yung porsyento po ng kanyang ahente. So si buyer naman po, sasagutin niya usually po sa transfer of title, deed of sale, sa relocation survey po. Pag-usapan nyo na lang po siguro ni seller po yun. Yun nga po kasi di ko rin po kasi maano po yan. Kaya mas maganda po seller at buyer na lang po mag-uusap about sa relocation survey. Sa transfer of title naman po, kung sakaling meron po kayo taka-transfer ng title o ikakilala po kayo, kung sakaling wala naman po kakilala, pwede naman po kami mag-transfer ng title. Meron po kaming kakilala na pwedeng tumulong po sa atin. Pero yun nga po, babayaran po natin yung kanyang tinatawag, o babayaran nyo po yung kanyang tinatawag na professional fee. Ayan po. So 800 ay kasi kulang-kulang 1 kilometro yan. Kasi entrada pa lang niya 40 meters, tapos yung 3.1 siguro, sabi ko nga kulang-kulang 1 kilometer tong kanyang length. Haba po nito. Hanggang doon pa po yan sa part na yan. Ayan. So itong property po na ito ay nakaalong irrigation road po siya. Ang layo po niya sa town proper, estimate kung malapit na lang din po, no? Malapit na. Mga 3 kilometro, baka wala pa. Cemented road, mga nasa 500 meters lang siguro. Ayan. Tapos sa T-Plex Carmen, mga 15, ganon din sa Anao, T-Plex. Ayan. So sa Maynila po sa Maynila po, ang layo po natin sa Maynila, malapit-lapit na rin po, mga 2 hours o 2.5 hours po. Kagandahan po nito, expressway lahat ng dadaanan nyo. Ganon din po sa Baguio, siguro mga 1 hour lang o 1.5 hour. Yan, sa mga Pampanga, Bulacan, mga 1 oras na siguro, 2 oras sa Bulacan, ganon. So, sa isa't kalahati sa Pampanga, 1 oras. Kasi expressway na po kasi dadaan natin, T-Plex, NLEX, C-Tex, tapos T-Plex. Ayan po. Sa mga naghahanap po na ganito, yung property na mango farm po siya. At ang source of water po dito, yun nga po yung isang source of water dito, yung kanyang irrigation road, isa pong source of water po yan para pandilig po sa pananim pong mga mangga kung sakaling at summer na po. Tapos kapag sa naman po, sa paglalaba, sa paghuhugas, panligo, deep well naman po. Di ko lang po alam kung may deep well na po dito, dahil dito nga po sa pilapil po na ito, meron pong deep well dito, tubo na may nakakabit pong makina.
Ito po yung isang source of water po nila, pampatubig din nila sa kanilang mga palay kung sakaling wala pong laman yung kanilang irrigation kanal. Ayan po. So mahaba po ito. Hindi po namin kayang puntahan yung pinakadulo dahil nasa 800 meters nga po yung kanyang length o yung haba. At ulitin ko po sa inyo, 3.1 hectare titled property po ito ay sa source po namin. Sagot nga po din sa yung capital gain tax, documentary stamp at yung porsyento ng kanyang ahente. Ayan po. Medyo mainit na. Tanghaling tapat na po kasi, alas 12 na. So baka hindi ko na po mapuntahan yung banda roon. Hanggang dito na lang po siguro ako. Panoorin nyo na lang po yung kanyang aerial video at yung drone video na lang po yung maghahatid po sa inyo yung pinaka boundary po niya sa bandang dulo, at para makita nyo rin po yung video sa taas kung gaano siya kaganda. Ayan po. Kung may mga ibang katanungan pa po kayo sa property po na ito, na maganda po yung property na to, flat terrain po siya, patag, at maraming puno ng mangga, fruit bearing na rin, talagang income generated na rin po siya, at malapit sa town proper, malapit sa mga expressway, malapit sa mga exit ng expressway, malapit sa mga hospital, sa mga clinic, sa mga simbahan, school, malapit po. At yun nga lang po, yung kanyang daan po ay rough road pa po, pero sabi po ni source po namin na baka ano daw po, sesementohin na rin po yung kalsada po na yung irrigation road po na yan. Sa ngayon po kasi umulan, medyo maputik po yung daan, pero kung sakaling gusto nyong puntahan po ito, suggestion po namin, pick up po yung gamitin nyo, 4x4 mga ganun po. Ayan, medyo hinihingal na ako. Nasa mga 100 to 200 meters pa lang yung nalakad ko. O baka wala pa, baka nasa 100 meters lang. So ayan po, sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe, pakihit na rin po yung notification bell para ma-update po kayo sa mga binablog po namin mga property. Sa mga naghahanap pa po ng ibang mga property, try nyo po panoorin yung mga ibang video po namin, mga ibang binablog po namin mga property na naka-upload na po sa aking YouTube channel. At sumali rin po kayo sa aming group sa Facebook, yung Team Realtors Lot Listing Group. Ipa-flash ko po sa screen. At kung sakaling ano po, kontakin nyo ako, naka-flash naman po sa screen yung aking number. Itong number po na ito ay naka-register na po sa Viber tsaka WhatsApp po. Ganoon din po, pwede nyo rin kontakin sa Messenger para kung gusto nyo i-ocular visit o site visit po itong property na ito, o yung mga ibang property na makikita nyo kung sakali sa mga binablog po namin. So ayun po, hanggang dito po muna. At maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta po sa amin, sa aking YouTube channel. Ganun din, papalo na rin po sa aking Facebook. Ayan. At tawag dito, salamat din po sa patuloy niyong pagsuporta sa Team Realtor. Ayan po, TR. So hanggang dito po muna, at maraming salamat po sa inyo lahat, at God bless po. तेरे लिए सौ दर्द सहे हैं, सौ दर्द लिए हैं, हाँ तेरे लिए सौ दर्द सहे हैं, तुझसे जो मिले हैं, हाँ तेरे लिए सौ दर्द सहे हैं, सौ दर्द लिए हैं, हाँ तेरे लिए सौ दर्द सहे हैं, तुझसे जो मिले हैं, हाँ तेरे लिए सौ दर्द सहे हैं।
दर्द सहे, 100 दर्द लिए, हाँ तेरे लिए। 100 दर्द सहे।